Hello, what's up? Happy New Year nga pala. This is January 2026. Unang video natin dito sa Tech Diario. This is Ray Manguera and this is Tech Diario. At para sa ulo ng mga balita. Sa Gizmo, China, Poco M8 series specs and launch timeline leaks, Snapdragon chips, 120Hz display, and large batteries. So, alam nyo ba na magkakaroon na ng Poco M8 series ngayong January at ilang araw na lang mula ngayon. Pag-usapan natin yan kung anong pwede natin expect dyan. Sa WCCF Tech, MediaTek shifts resources away from mobile chips and towards AI ASICs. Dimensity chips, deprioritize. So, medyo bad news to sa mga MediaTek smartphones at sa mga MediaTek fans dyan. Possible na hindi na masyadong bigyan ng priority ni MediaTek ang Dimensity chips niya. Yes, even the flagship ones. Yes, pag-usapan natin yan. Sa Xiaomi time, Black Shark returns with a powerful new 6-core Snapdragon 8 Gen 3 gaming tablet reveal. Uy, nagbabalik si Black Shark at this time hindi phone, gaming tablet. Yes, pag-usapan natin. And sa Gadget Pilipinas, Aya Neo Pocket Play unveiled. So magkakaroon na rin po ng smartphone, gaming smartphone I believe, on a gaming form factor ang Aya Neo. Okay, hindi lang sila retro gaming handheld na console. This time, possible na smartphone na rin ito. Kung hindi man, at least Android gaming phone. Kung interesado ka, let's start. Sa Gizmo China, sa panulat ni Sudhanshu, Poco M8 series specs and launch timeline leaks, Snapdragon chips, 120Hz display, and large batteries. Okay, so pag-usapan natin ang Poco M8 series. Ito na yung mga possible na posters niya. Pero dito, kung di ko nagkakamali, meron ng pictures. Ayan. So, sa Poco M8, the 5G version, non-Pro, ito ang itsura niya, possible na itsura. Pero tingin ko malapit na rito sa katotohanan. Possible na ito nga talaga itsura niya. According to leaker Sudhanshu Ambore, sabi niya rito, the base model has Snapdragon 6 Gen 3. Alright, so this is not actually very promising itong Poco M8 na to kung Snapdragon 6 Gen 3. Snapdragon 6 Gen 3 is, if I'm not mistaken, parang Helio G99 lang yan. Around that, I'm not saying same pero Helio G99 na may 5G. Yun, basically, ilagay nyo yung expectations nyo. Hindi exactly G99 pero malapit doon. Possible na mas malakas ng konti with 5G capability. Yun, para mas may idea lang kayo. 6.77-inch curved AMOLED. To be fair, AMOLED naman siya. 1080p resolution and 120Hz screen refresh rate. Okay. 50 megapixel naman yung camera. At least may OIS. Okay, given. And 20 megapixel front camera with 5,520 mAh na battery at 45 watts charging. So, yan ang possible na itsura ng Poco M8. That's the base version. Mas interesado ako sa M8 Pro, which is eto na. So, ay, para magkamukha lang din pala, no? So, possible na magkamukha lang talaga siguro sila. And sa chipset lang nagkatalo, which this one has a better chipset. Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4. This is the Pro version. Yan. Okay. And 6.83-inch quad curve AMOLED. Quad curve. Nice, nice. And what else? Uy, 1.5K resolution, 120Hz screen refresh rate. At okay, this one, okay, good to. Gorilla Glass Victus 2 protection. The camera setups adds 8 megapixel ultra wide, at least 50 megapixel OIS naman with 32 megapixel selfie camera. To be honest, mayroon na ako nabasa na leak nito ng mga article few days ago. I believe weeks na nga. Gagamit yata sila ng Light Fusion 800 na camera. And if that's true, at least malapit sa, alam ko, yun yung mga gamit ng mga older flagship na mga camera. That means, hindi rin pipitsugin yung camera nitong Pro version. So at least the Pro version has some, may mga konting flagship features at hindi rin naman pipitsugin na chipset. This, the Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 na chipset. Kung ito ang possible na itsura niya, not bad na rin. Parang ito yata ang design ng Poco X7 last year, if I'm not mistaken. Ito, good din. We have 6,500 mAh battery, 100 watts charging. It's thinner. Okay, good. Kung manipis nga talaga. Pero I'm not really a fan of thin phones. Gusto ko kung kinakailangan makapal ang phone, basta malaki ang battery, good. But since we have the 6,500 mAh battery na rin naman, pwede na yan, and 100 watts charging. Okay na, I can't really complain about that na. Optical fingerprint sensor,
Wi-Fi 5, IR Blaster, ganoon pa rin. Parang same with the Poco X7 technically Pro last year, except sa chipset na 7 Snapdragon to. The X7 Pro I believe is Dimensity, tama ba? Or Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Okay, that's the X series. Siyempre, yung mid-range. But this one, ito yung lower mid-range nila, if I'm not mistaken. So, to have that Qualcomm Snapdragon 7 series is actually very nice. Okay na rin, kahit paano. Sabihin na natin ganun. Both phones run Android 15. Okay, Android 15 pa rin siya and HyperOS 2.0. But if I'm not mistaken then, I believe Poco promised na lahat ng mga smartphones na i-release nila ngayong 2026 is default na sa 4 years major updates and 6 years security patch. So kahit Android 15 yan, siguro naman hindi magtatagal na Android 16 din yan and makakatanggap hanggang kung 4 years, so hanggang Android 19 at least, di ba? Android 19 and hanggang 2032 pa yung security patch. Matagal pa. So, matagal. 2032 pa yun eh. But anyway, kung interesado kayo, yung link dito sa video description. So, ito po yun. Maasahan natin yan. Kung interesado kayo, I think, pinakabangan nyo yung Poco M8 Pro. Baka doon, mas panalo ng konti yung mga specs na. Again, these are rumors pa naman. Wala pang final pa po rito. And possibly, and hindi rin nabanggit, if I'm not mistaken, hindi rin naman nabanggit dito ang price. So, no. Wala tayong alam na price. Pero sana, kung kayo tatanungin, ako tatanungin, swak to sa mga around 15K, no? Or lower, mas even better kasi Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 yung alam ko, ito yung pinaka-latest ng Qualcomm sa 7S Gen series. Pero kung ikaw ang tatanungin, anong price sa tingin mo ang pasok sa Poco M8 and Poco M8 Pro? Comment section, pag-usapan natin yan. And then, lipat tayo sa susunod na balita sa WCCF Tech. Sa panulat naman ni Rohail Salim, MediaTek shifts resources away from mobile chips and towards AI. Dimensity chips deprioritized. So, if hindi nyo mag-grasp ang meaning nito nagkakaroon po tayo ngayon ng RAM shortage. Alam nyo kung anong reason? Dahil sa AI. Ang mga companies, mga tindero, mga manufacturer ng mga RAM, DDR4, DDR5, and even sa DDR3 pa nga rin daw, nadadamay pa rin. Nagkakaubusan. Pero DDR4, DDR5, especially DDR5, nagkakaubusan ngayon. Kasi ang mga manufacturer ng RAM is priority nila yung mga companies na nagbubuo ng AI or nag-ooperate ng mga AI engines. And hindi po yan maliit na bagay kasi wholesale po, bultuhan po ang order dyan kasi kailangan po ng mga AI na yan, ng mga companies na yan, ng malakihan as in marami talagang RAM. That is why, ngayon, syempre, yung mga companies na nagmamanufacture ng RAM, pabor sa kanila yun, bultuhan, ubos agad, sure ball na mauubos, mabibili yung mga RAM nila, mas priority nila na doon lang ibenta sa mga companies na yun kaysa sa mga consumer na retail na hindi pa sure kung mauubos ba or natitenggal lamang sa mga shelves yung mga RAM nila. So yun, nagkakaroon po ngayon ng RAM shortage and possible ngayon 2026, marami na rin naman nag-predict na magmamahal po ang mga RAM. That means mas magmamahal din yung mga video card, which ang mga graphics card po ay may mga sariling RAM. So magkakaroon din daw yata ng mga graphics card na hiwalay na yung RAM. I don't know kung mangyayari dyan, medyo komplikado, but bottom line is lahat po na may balak na mag-build ng kanilang mga PC, mag-assemble ng kanilang mga PC, expect nyo doble yung possible na gagastusin nyo dahil lang sa RAM. Siyempre, domino effect yan. Yung graphics card, yung processor, yung mga bundle ng motherboards with the RAM, etc. Mas mataas na ang presyo. So, yun yung problem. Ngayon, ba't ko sinasabi yun? Ngayon, ang connect niyan dito is, ganoon na rin ang gagawin ni MediaTek. Si MediaTek, yung chipset niya, okay, yung Dimensity chips niya, i-deprioritize niya. Hindi naman siguro totally i-abandon, pero deprioritize. That means yung mga resources nila, lahat ng mga development na balak nilang ibigay sa mga susunod na Dimensity chipset, ililipat nila yung priority ng mga resources na yun sa AI ASICs, okay? Now, ano ang meaning ng AI ASIC? Ito yan, check natin. AI ASIC, application-specific integrated circuits, are custom-built chips designed exclusively for artificial intelligence workloads. So, si MediaTek, ang sabi, is ipaprioritize na nila ang paggawa ng chipset na exclusively designed for mga AI workloads. Okay? That means, possible, kung totoo to, pero mukhang totoo naman na kasi ang pagkakasabi ni WCCF Tech is shifts resources, hindi may shift or
could shift. Sinabi talaga dito direct, MediaTek shifts resources away from mobile chips. Nako po. So, lesser dimensity siguro or paliit na lang ng improvement ang ibibigay nila since yung development ng mga dimensity chipset, mga future, mga bagong dimensity chipset is malilimitahan yung development. So, expect natin na hindi ganun kalaki. Ano, kung balak ni MediaTek dito. Pero syempre, as a business company, priority nila syempre na kung saan sure money. Okay? Saan nandun yung demand. And right now, ang demand puro sa AI. Yung mga RAM manufacturers, nagpunta na sa AI. And kailangan din ng mga AI engines na yan ng chipset na kayang i-handle ang mga AI workloads. Balak ni MediaTek na i-grab yung opportunity na yon. Pera-pera usapan eh. So yeah. So to give you more context, ito sa sabi rito. According to Taiwan City, MediaTek has moved some of its resources including personnel, pati mga katauhan nila, from mobile chips division to blue ocean products such as AI ASICs and automotive silicon. Uy, pati automotive, pati kotse, mga sasakyan. And then dito, sabi naman dito, we noted recently that MediaTek had played an important role in the development of Google's TPU version 7 Ironwood ASIC by designing its input-output modules. So, may background na rin naman kasi si MediaTek since nagkaroon sila ng partnership pala ni Google sa pag-design ng ASIC recently. So that is why siguro kaya naisip nila na maglipat nga ng resources papunta sa AI. Well, to be honest, I'm not really a big fan of AI, and until now, while may mga devices ako na gumagamit ng mga AI, I don't use them as much. As far as I can remember, I have used ng mga AI is yung one time, kailangan ko sa isang thumbnail ng image ng tao na may hawak ng mga smartphones pero blanco yung mukha. That's the only time na ginamit ko yung AI na naalala ko. Aside from that, I don't see much use. I know that's progress, and either susunod ka sa progress o hindi. Pero as of now, I don't see myself na malaking part ng everyday life ko. As much actually, I can do this whole thing, itong ginagawa ko for another decade siguro without using AI, or siguro gagamit ng AI mga 1 to 10%, but not more than that. Pero hindi ko naman sinasarado ang pinto ko sa AI. It's just that I'm not really a big fan of AI. Yeah. Even sa mga searches, hindi ako masyadong nag-relate. Siguro, meron din, pero not masyado. Magamit yes ng AI. Hindi ko naman pipigilan minsan si Google na salpak sa mukha ko during my search yung AI na results. Wala tayong gagawa dyan. Pero, as much as possible, pinagdududahan ko yung mga research result na binibigay sa akin ng AI through Google, and hanggat maaari, tumitingin pa rin talaga ako sa mga mainstream media if possible, at saka sa mga credible resources at mga trusted na mga websites as much as possible. Mas safe tayo sa ganun kaysa tuluyan tayong umasa kasi alam naman niyo siguro hindi lahat ng results na binibigay ni AI sa mga queries natin accurate. 50-50 pa rin ang tingin ko sa accuracy at reliability ng mga AI results. Pero may mga industriya like sa mga graphic design yata na medyo nagre-rely na sila masyado sa AI, and I understand that. Kayo yun yung industriya nyo. But for me, I still don't see the need for this. And reading articles like this na nadadamay ang ibang mga industriya na medyo apektado rin ng, like ako, sa smartphone technology ako, and yung smartphone ko nga may AI, hindi ko nga ginagamit yung AI. Inaka-off dito ang AI ng Hyper Engine ni Xiaomi Poco. Dito naka-off, ino-off ko. I don't use it kasi I don't see the need pa. And observation ko rin, mas magandang performance ng Poco F8 Ultra ko nung in-off ko yung Hyper Engine na AI nito. Parang ganun. Hyper Engine ba yung tawag doon? So reading this, na lilipat si MediaTek ng priority sa AI is sad para sa akin. Okay, sa inyo siguro, baka may ilan sa inyo dyan nagpupunyagi, pero tulad yan, apektado ng AI yung presyo ng RAM. Magiging apektado na rin ng AI, possibility, ang magiging presyo ng MediaTek. And possible, nagayahin din to ni Qualcomm. Yung pang masamang part yan, ano? Anyway, iwan ko yung link dito sa video description. Mahaba pa to. I'm not really fond of basahin pa yan lang buo. But you get the gist. Alam niyo, get yun yung idea. So, yan. Lipat naman tayo sa Xiaomi Times sa panulat ni Emir Bardaksi. I'm not really sure. Pasensya na, hindi ko nababoy ang pangalan mo. Pero si Boss Emir, sabi dito, Black Shark returns with a powerful new 6-core Snapdragon 8 Gen 3 gaming tablet reveal. Okay.
good news and bad news. Dito sa part na to. Sa title ko pa lang to napansin. Unang-una, Black Shark returns. Good. More, nagbabalik ang isa sa mga giant ng gaming, Android gaming gadgets, smartphone. But this time nga lang, sa tablet sila. Okay, goods. Pero, within the title, pansin ko, this is a 6-core Snapdragon 8 Gen 3. Note na ang Snapdragon 8 Gen 3 ay octa-core, 8 cores. Bakit dito 6-core? Ano ibig sabihin nito? Throttled? Or pinahina, ginawang weakling na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Not to mention na this is a Black Sharks. Black Shark is supposed to be gaming beast performance. Why naging 6-core yung 8 Gen 3? Anong nangyayari dito? Parang hindi magandang comeback ito kay Black Shark. But anyway, continue tayo sa article. The Black Shark brand has officially confirmed its return to the tablet market in Malaysia, announcing the launch of an all-new Black Shark tablet designed in cooperation with Qualcomm. Okay, may cooperation sila ni Qualcomm. Obviously, kasi si Qualcomm lang naman makakapag-provide ng 6-core na yan. And idea yan siguro ni Qualcomm. This upcoming device features 8 Gen Qualcomm chipset and a signature Black Shark cooling system. Sure. Which suggests a strong focus on high-performance gaming. So, dito medyo on the edge ako pagdating sa high-performance na word eh. 6-core. And ito po yung teaser na poster nila, okay? Black Shark x Qualcomm. Guess which 8 Gen chip we're using? Base sa title, 8 Gen 3 nga daw. And what else? Ito, meron pa silang pakulo actually na parang pa-contest na nag-ano sila na gumawa daw. Ito yun eh. Community engagement through AI creativity. Calling on all users to produce AI-generated concept images of the new Black Shark tablet. AI-generated concept images. Concept images lang. So, ikaw, kung ano yung na-imagine mo na possible na itsura or gusto mo mag-iitsura ng kanilang Black Shark tablet, yan. Gawa daw kayo and mag-submit kayo and possible na manalo kayo. And possible pag nanalo kayo, makaka-receive kayo ng Black Shark Fan Cooler 5 cooling accessory worth about $40 to $50 depending on the region. Yun lang yung papanalunan pala. Fan Cooler 5. Okay, kuripot dapat laki-laki mo lang ng konti. So yun lang, actually wala naman masyadong teaser pala rito except the part na yun nga, ina-announce sila na babalik na nga daw talaga sila sa Android gaming competition. Okay? I don't know. Let's see. Wala pa nakalagay dito kung anong possible na itsura niya. But it would seem na meron na. It's just that wala pa tayong makikitang picture na available for that. Black Shark. Meron na nga ba? Well, let me check. Black Shark tablet. Let's see kung meron na nga. Oh, no. Ang nakikita ko lang dito is this real? Black Shark Pad 6 na Unisoc. 2024 ito. Mali ito. Pero Unisoc, that's disappointing naman kung totoo yung Unisoc na yan. Kung Unisoc lang ang Black Shark. Ano nangyari sa Black Shark? Ba't Unisoc? May Reddit pa nga. Mukhang dismayado sila. Wala pa talaga doon sa Black Shark tablet na tinitis ngayon ni Xiaomi Time. But anyway, let's see kung magkakaroon. And finally, lipat na tayo sa Gadget Pilipinas. Sa panulat ni Miguel Palispis. Ayan Neo Pocket Play Unveil. So December 11 pa pala ito na balita. Pero ngayon ko lang siya napansin na balita. Still, wala pa rin naman ito. Hindi pa naman officially na-release. And possible na itong itsura niya. Okay? Ayan Neo Pocket Play. Actually, nakita ko na yata ito nung makalawa. May video yata nito available. Wait. Check ko muna yung possible na specs. Ito naman yun man. Ganda niya no. So, slide siya from itong itsura niya. And then, pwede mo itago yung ano niya, yung kanyang mga buttons, magiging ganito, masasarado siya. Magiging normal siya na tablet. So, this is more like a slide. Ang naalala ko rito actually, si Sony. Si Sony dati, meron siyang PlayStation, mobile PlayStation. Sony Xperia Play. If I'm not mistaken, yun yata yung tamang name niya. Ito nga, Sony Xperia Play. Okay, so, alam ko meron nito. Punta tayo sa YouTube. Gusto ko makita ang YouTube nito. Nakita ko niya ata ito eh. If I'm not mistaken, Ayan Neo Pocket. Ito na nga. Tagalin ko yung audio baka makapiright tayo eh. Skip tayo. Okay? Mukha naman siyang smartphone din talaga. And then the slide. Okay. Nice. May intro pa. There, the slide. Not just a phone. So it's a phone, but also a gaming handheld. So you can use it as a phone. Nice. Looks smooth. Slick na slick and the thing. Okay.
Gusto ko niyan. Look at that photo, no? Is Street. Okay, nice. Yung may touchpad siya rito, no? Dalawang touchpad. Yung bilog sa tabi ng directional buttons. Oh, lala. Ang ganda niyan. Oh, yun. Touchpad nga siya. Yan. Tama. Smart dual mode touchpad. Or virtual joystick or trackpad. May SIM card kaya ito? Smartphone eh. Supposedly dapat may SIM card to. Available in gray and black. Okay. Ano pa? Meron pa bang ipapakita? And yeah, that's it. Yun na yun yata. Coming soon. The dream device for players. Bold claim. But anyway, that's the Aya Neo Pocket Play unveiled. May specs pa tayo makikita rito? Wala tayong makitang specs except the design lang. Hopefully, Qualcomm Snapdragon 8 Elite ito or Gen 5. If possible. So that's it. Yun lang. The Aya Neo Pocket Play, excited ba kayo? Balak nyo bang bumili ng ganito just in case? If ever man, since Aya Neo ito, I'm expecting mga pricing nito around 40k. If that's the case, baka piling-pili lang din makabili nito. Pero possible din naman kung hindi naman sila masyadong magagahaman or masyadong magiging gusto nila yung biglang parang magre-release sila ng isang flagship killer na style. Panalo, mga around 20k, no? Pasok to kung 20k tapos Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 4 lang kahit hindi Gen 5. Okay lang sa akin. 8 Elite Gen 4, yung 8 Elite lang na version, 20k. Winner. Okay, pero I know that's wishful thinking and abangan na lang natin kung ano talaga magiging price niya. But anyway, that's it. Yun yung 4 na balita na napag-usapan natin. That's from those 4 main sources na currently nasagapan natin ng tech na possible na dumating dito sa Pilipinas. Okay? Abangan natin yung Poco M8 and M8 Pro. Exciting po yung mga smartphones na yan. Anyway, kung interesado nga kayo, makabili niyan. Try ko yung lalo na yung Poco M8 and M8 Pro dito sa floating tag dito. Yes. Dito sa floating tag na to, click nyo, baka available na yung Poco M8 and M8 Pro and makita nyo yung pricing and possible dito jackpotan minsan surprise na malakihang discount. Minsan 10 to 50%, 10% to 50% na discount meron binibigay dito sa Shopee and Lazada. Floating tag dito. Yan. Floating tag na yan. Touch nyo tong screen para lumabas siya. Kung hindi nyo nakikita na currently yung floating tag, touch nyo muna yung screen. Meron dito lalabas na floating tag ng Shopee and Lazada. So again, this is Ray Manguera and this was Tech Diario. Don't forget to subscribe para sa susunod na balita. Magchismisan ulit tayo. Magmamarites tayo sa mga tech news, gadget na mga bago parating, smartphone, flagship killer, even the budget ones, and my favorite, mga gaming tablets. Okay? Like right now, itong kung saan ko ini-screen record ang ating vlog dito. This is Xiaomi Pad Mini. Kung interesado kayo nga pala, iwan ko din link nito sa video description. That's it. This is Tech Diario. I'll talk to you again soon.